Oh, hi guys! Welcome to my channel. So, another cake tutorial tayo ngayon. Ang ibibigay ko sa inyo ay kung paano magpakinis ng ating frosting. So, ang ating cake is moist chocolate cake at naglagay tayo ng filling with dulce de leche. Ayan, naglalagay din ako ng border. Yung frosting natin nilagay ng border kasi yung ating dulce de leche is medyo hindi siya firm. So, baka lumabas kaya nilalagyan ko ng border dyan sa gilid yung ating frosting na kulay puti. So, meron tayo ditong 4 layers. Ayan, ang size niyan is 7 by 5. 7 by 5 itong ating cake or more kasi medyo mataas ang pagkagawa natin. At dito na nga, hindi pa ito adjusted na price kasi na-order ito before pa nagtaasan ng ating mga cocoa. So, ayan. So, meron tayong 4 na barbecue stick. Siyempre, para maging stable ang ating cake kasi nga mabigat ang ating topper. Ayan, ano kaya ang ating topper? Ayan, ito yung pinost ko sa ating reels na nakataklob or nakakover siya na hindi nakikita. Bakit kaya? So, ito na, mag-umpisa na tayo frosting. So dito ko sa inyo papakita kung paano mag-frosting, especially sa ating mga newbie or mga bago lang sa pagbibake. So una, ang gagawin natin is of course tayo ay mag-crumb coating. So konti munang frosting, i-crumb coat muna natin lahat para yung mga cake ay hindi sumama sa ating final coating. So ang ginagawa ko dyan, gumagamit pa rin ako ng smoother para mas mapantay ko ang ating cake bago ako mag-final frosting. So, ayan, naka-crumb coating na siya dyan. Then, pero dagdag pa ako ng dagdag. Isang tip na mabibigay ko sa inyo, straight lang paghawak ng smoother at pag nakita nyo kung saan may kulang ang frosting, doon kayo magdadagdag para mapantay nyo ang cake or para ma-straight ninyo ang cake. Kasi sometimes, katulad niya, hindi talaga siya super straight, hindi na tayo nagbawas. Kaya, sa paglagay natin ng frosting, doon na lang nating hinahabol. So, nangyayari ito, not until na kung ang inyong cake ay talagang pinantay nyo na bago pa ilagyan ng frosting. Pero sa case na ito, hindi ko pinantay. Bali, hinabol ko na lang sa frosting. So, ganyan nga ang mangyayari. Kailangan, kung doon sa pagkahagod nyo, may nakikita kayong uka at hindi siya pantay, doon kayo magdadagdag until na maging pantay na siyang lahat. So, gawin nyo ito during your crumb coating, hindi sa final coating. Okay? So, ganyan. Tapos, yung sa taas naman, syempre. Ayan, ang pang final coating natin is kulay pink. This is a bridal shower cake pala, by the way. So, bridal shower cake ito. So, pink ang napiling peg ni ma'am. Ayan, thank you so much sa pag-order po. Itong order na po na ito ay repeat order. So, bihira na nga tayo makakuha ng order ngayon dahil siguro sa ang dami-dami ng gumagawang magaganda. Pero awa ng Diyos, ito po ay palaging bumabalik. Matagal ko na tong client at malayo siya dito sa aming lugar. So, ayan, thank you so much sa palaging pagtiwala. Dito sa final coating, gumamit na ako nitong piping tip para hindi ko na mabuhusan ng maraming frosting ang ating cake. So, para mapantay na natin kasi kailangan na natin ditong mapantay at makinis talaga yung cake. So, hayaan ninyo na ang turntable nyo ang gumawa ng job dyan. Ikutin nyo lang ng ikutin while yung isa nyong kamay ay nakahawak sa smoother. So, dapat magaan lang syempre ang hawak para hindi nyo mahagod lahat ng ating frosting. So, ayan lang. At saka isa pa palang tip, kailangan yung gagamitin yung turntable ay hindi yung humihinto. Kung mapapansin nyo dito, kung palagi na kayo nanonood ang aking video, ang ginamit kong turntable dito, itong parang heavy duty, hindi yung kulay puti. Kasi yung kulay puti kong turntable, umi-stop yun, nahihirapan ako magpakinis. But sometimes ginagamit ko pa rin ito at nakaka-raos naman tayo. Pero ito maganda ito lalo sa pagpapakinis. Yun namang kulay puti ay ginagamit ko kung maglalagay na ako ng mga deco kasi ito namang aking kulay pink na turntable ay gumagalaw, na iinis ako kasi umiikot. Ayan na nga ang pa-suspense natin, guys. Nakita nyo ang topper natin. Ginawa ko yan a night before. Pati itong nilalagay kong pangalan. Gabi pa lang ay ginawa ko na siya kasi para tumigas kasi nga soft icing ang ating
cake for today's video. So, ayan, nilalagyan ko ng maraming stick para hindi mahulog ang ating SPG na rated SPG ang ating cake for today's video. Ewan ko, pinag-iisipan ko kung i-upload ko yung paggawa niyan. Na hindi naman ako pero ano sa palagay nyo? Mukhang totoo ba? Realistic ba? Joke lang. Sabi ko kasi pinakita ko sa anak ko yan. After ko matapos, so ito na sabi niya, oh, ang laki, sabi niya. Sabi ko, realistic yan. Life size, joke lang po. Oh, this is only for good vibes. Ayan. At itong maliliit naman ay para doon sa ating mga cupcakes. At itong ginawa ko, yung frosting natin, ininit ko lang ng konti para maging ayan, flowy kasi. Siyempre, alam nyo na kung para saan yun. At ayan nga, inilalagay ko na dyan. Natatawa ako dito. Pero I hope nagawan ko to ng tama. Hindi tayo magaling sa mga ganyan topper, di ba? Ang anak ko ang magaling ang kamay. Pero ako gumagawa lang ako ng cake. Di bali na. At ayun nga, may mga umu-order naman. So ayan, hindi ko alam kung ipopost ko ang aking tutorial niyan. So, ito naman ang ating cupcake. Meron tayong 12 cupcakes at ang toppers nga niyan ay mga weedy. Meron akong nabiling silicone molder sa SJG. Yun ang ginamit ko kasi hindi nga tayo dyan perfect gumawa. Baka mag-iba-iba ang itsura. Okay na yung malaki. Joke. So, ayan, nilalagay ko na. And by the way, itong ating cake is isang set ito at saka meron siyang 12 cupcakes. So, ang presyo ko lang dito is 2,000. Okay ba yun? So, ang topper is fondant, tapos fondant din ang topper sa cake. So, do you think okay na ang 2,000? Pero sa ngayon yata, medyo ang iba nagtataasa na. Pero be careful lang kasi alam nyo naman dami ng kalaban, di ba? Pero don't worry kasi kung meron na talaga kayong mga loyal customer, babalik yan kahit itaas nyo pa ang presyo. So that's the result. Look at that. At kinover ko nga siya para kasi pag nag-deliver kasi pipick upin lang ito dun sa kanto. Mahirap na, may mga bata akong nakakasalubong. So yun lang. Goodbye. Thank you.